So anyway, ang proposition ko sa ngayon ay hindi po maitatanggi Ellen Cruz, Ellen C. Ruiz. Hello po, maayong udto sa from Hong Kong. Maayong udto sa mga taga Hong Kong. Uh, according to pinakahuling release ng survey sa WR numero, reputadong survey firm din, nagsasabi na 53% ng mga Pilipino ayaw ma-impeach si Sara. Ibig sabihin kung ang populasyon natin, kung ang butante natin ay nasa, sabihin natin 70 million, 7 times 5, 35 million. So, 3 times 5, that is, 3 times 7, that is 21. So una mo na, 53, no? So, kung 53%, kung 70 million botante natin sa kalahati ay 35 million. So, 35 million plus 3 times 7, 37 million mahigit ang ayaw ma-impeach si Sara Duterte. Mas malaki pa nga niyang labi na yan kaysa boto niyang nakaraan na 32 million. Yan po ay official findings ng WR numero. At kinuha po nila yung survey na yan, Edo, kinuha ng WR numero ang survey sa ngayon na merong krisis sa Iran, may krisis para sa impeachment. At lahat-lahat na ibig sabihin factored in. So ano tingin ng Pilipino? Majority ng Pilipino ay ayaw ma-impeach si Sara Duterte. Sa 53% na yan, ibig sabihin na 37 million na Pilipino ayaw. Ngayon, sinasabi din sa survey na yan, anak, Maria Alexandra Tugas, kumusta ang operation mo? Ay 35% naman po ang bubuto kay Sara Duterte sa kasakaling ngayon ang eleksyon. Second lang po si Rafi Tulfo. At third naman si Leni Robredo. So yan po ang nangyayari. So tingnan natin, ipakita natin muna yung survey kung sino ang ibuboto ng tao kung may eleksyon sa ngayon. Number 1 ulit ka lang, 35% Sara Duterte. Sunod, mga far malayong segundo si Rapi Tulfo. Si Rapi Tulfo at si Leni Robredo magkadikit. So, ngayon, ano bang meron? 53% naman ang ayaw ma-impeach si Sara. Ang ibig sabihin po niyan ay ang ayaw ma-impeach si Sara ay mas marami kaysa bubuto kay Sara at ang ibig naman sabihin ay 20% na ayaw ma-impeach si Sara ay hindi bubuto kay Sara. Yan po ang analysis niyan. Ngayon, kung depende, anong resulta nito sa pinipilit nila sa April 14, kung lalabas ang ebidensya na lalabas na masama si Sara, sa tingin niyo ba mababawasan yan? Most likely, sa analysis ko, hindi magiging maganda ang presentasyon ng ebidensya nila na kahit bawal ay pagpipilitan ng mini trial. Mamaya, discuss natin ang mga ebidensya ipipresenta. Sa ngayon lang, ay sasabihin natin, 53% na sa survey ay ayaw. 53% ng mga Pilipino ayaw ng impeachment laban kay Sara. Siguro kasama na dyan yung mga gusto na unahin nyo muna yung krisis. At sa kabuuan, 35% ang talagang bubuto kay Sara. At sinabi ng WR numero na sa 35%, ibig sabihin, pag 35%, ilang billion, i-convert natin sa billions. Sabihin natin 70 million yung butante. So 7 times 3, that is 21. So 7 times 5, that is 35. So 24 million ang buboto kay Sara. Ganun po ang lumalabas.
So, sa 24 billion po, sinabi rin ng WR numero na 60% ang solid, Sara, na hindi magbabago ang utak kahit anong mangyari. So, what is 60% ng 24 million? So, 6 times 2, that is 12. 6 times 4, that is 24. So, papalo sa 14 million mahigit ang boto ni Sara na matitira sakasakali yung iba ay magbabago ng isip. Yan po ang explanation ng survey nito. So, ngayon, kung lalabas pa ngayon ang kanilang hearing na mini trial ay masama, lalong maraming magagalit na Pilipino at yung ayaw sa impeachment ay madadagdagan. Kung sa ngayon ay 53% ang ayaw ng impeachment, magiging abot yan hanggang 70%. At saka ang buboto kay Sara, siyempre yung ayaw, kakampi ngayon niya kay Sara, maawa kay Sara. Kasi inaapi po siya sa ngayon. Ang hindi rin nila na tingnan, sa totoo lang, kahit mapatanggal nila si Sara, makonvict nila guilty, ang tanong, sino ikakandidato ng grupo ng Duterte, ng DDS, sakasakali bawal na si Sara? Problema, andyan si Baste. Mas mataas ang rating ni Baste kaysa kay Pulong. Pero malamang si Baste ang ipapatakbuhing presidente. Sa tingin mo ba lahat ng buboto kay Sara ay buboto kay Baste bilang pangpalit na kandidato? Sigurado po yan. Very, very sure. Kaya ang tawag sa mga Cebuano at mga mga Cebuano, mga Waray, mga Ilonggo, ang tawag nila, kung ipagpatuloy nila talaga itong impeachment nito, ang tawag dyan ay hikog, suicide. Magsisuicide sila na matatalo sila. Ngayon, sa survey naman po, ay sa kabuuan, 35% ang pro-Sara, mga 18% ang pro-Rapi Tulfo. So, i-add natin. So, 35 plus 1, that is 45, plus 8, that is 53. So, 53 na. Mga 17 din ang gusto kay Lenny. So, that is 70. Tapos, nasa 22% naman ang mananatili kay BBM. So, 90 plus, so may natira pa na undecided. Yan po ang status ngayon ng mga katayuan ng political na pag-iisip ng mga Pilipino, kabuuang Pilipinas. Ngayon, sabi ko nga, depende sa magiging resulta sa pagpapalabas nila sa April 14 na kahit ayaw, kahit bawal sa batas ay tutuloy nila. Siyempre, marami naman na nga undecided dyan na magagalit naman. Madadagdagan lalo ang dami ng tao na ayaw i-impeach si Sara. Ito, pakinggan natin ang interview ni Karen Davila sa taga-WR numero na nag-survey. Pakinggan natin. Although medyo may mga interpretasyon sila na nakakaiba, pakinggan lang muna natin kung ano ang nangyayari. Duterte, it is asking for her tax records and for her self-confessed bagman to attend the committee's April 14th hearing. Agatha Gregorio reports. As the next hearing on impeachment complaints against Vice President Sara Duterte nears, more subpoenas have been issued by the House Justice Panel. These relate to documents such as the Vice President's tax records and documentary evidence of payments made to alleged recipients of confidential funds. In a subpoena dated March 31, the Bureau of Internal Revenue was ordered to submit income tax returns and annual financial statements of the Vice President and her husband, as well as businesses where they hold interest. The committee also directed BIR Commissioner Charlito Mendoza to appear at the panel's hearing on April 14. According to Justice Committee Vice Chairperson Jose Alvarez, they expect BIR officials and representatives from the Ombudsman to attend the hearing. Hindi sila pwedeng hindi pumunta.
Hindi ko nakita doon sa listahan kung nag-confirm o hindi. But hindi sila pwedeng hindi pumunta dahil they are part of government. So dapat pumunta sila. COA's attorney Gloria Camora was also asked to appear before the panel. She is expected to authenticate documents in connection with the disposition of the confidential funds of the Office of the Vice President and Department of Education from 2022 and 2023. The committee earlier directed Ombudsman Jesus Crispin Remulla to appear before the panel and submit the Vice President's statements of assets, liabilities, and net worth. Subpoenas were also served seeking the attendance of Ramil Madriaga, who claimed to be Duterte's bagman, as well as the lawyer who notarized his affidavit. The Vice President has denied any personal relationship with Madriaga. Hindi na confirm whether mo-confirm o hindi, ipabibit-bit talaga yun sa PNP dahil under confinement yun eh. House Justice Committee member Rufus Rodriguez earlier called Madriaga a polluted source as they discussed protective custody for the alleged bagman facing kidnapping charges. But regarding na polluted ang source, depende naman yun sa cross-examination. If the PDL is there only to look at the documents presented to him and for him to confirm na yun yung dokumento na hahawak niya, whether or not masatisfy niya yung query ng Justice Committee. So, siya dapat ang managot doon, hindi ibang tao. Kasi may allegation na siya nga yung magdala nung box na containing money. According to the Justice Committee, it also required records that may shed light on acknowledgement receipts issued by the OVP to justify its confidential expenses. Some of the payees sparked controversy because of their names, which include Milky Sikuya and Mary Grace Piatos. Agatha Gregorio, ABS-CBN News. So yan ang sinasabi nila. Meanwhile, WR Numero Research just released its new public opinion poll touching on the impeachment of the Vice President. It showed 53% of Filipinos reject the impeachment. Ayan 53% ang lubos na ayaw na hindi sasang-ayon sa impeachment. Sobrang dami niyan. Kung 70 million ang botante natin sa ngayon, ulitin ko lang computation. Ang kalahati ng 70 million ay 35 million. Ang 3% ng 70 million is 2,100,000. So, tatakbo siya ngayon 37,200,000. 100,000 ang buboto na ayaw sa impeachment. Ang hindi pa niya na-rig, diba, lubos na sang-ayon sa impeachment ay 32% lang. So, that is, if 70 million tayo, 3 times 7, that is 2 million. Wala pa, mga ano lang sila, mga sabihin natin sa mga 20 plus million ng mga 21. So 3 times 7, that is 21. Pagkatapos may 2, 7, 1.4, so 32. Mga 32 million lang sila. As against 37 million. Tapos, dito naman sa hindi sigurado, may 16 million pa natira na hindi bumoto. Pakinggan pa natin lalo. While 32% agree with the proceedings, but 46% of the respondents also said they do not have enough knowledge on the evidence. Let's take a closer look at the poll results with Dr. Robin Michael Garcia, founder and chairman of WR Numero Research. Good morning to you, Robin. Good morning, Karen. I'm happy to be here. Thank you very much for inviting us. All right, let's get direct to the point. 53% of Filipinos are against the impeachment, right, of the Vice President. Can you please explain the basis, the way this was questioned, what information was given, how many respondents, and where and when? Thank you for the question. So our quarterly public opinion monitor, the number of respondents usually is 1,500. So you have plus minus 3%. Basically, the question was straightforward, whether or not they agree with the impeachment and whether or not they would want the proceedings to proceed. And I think several reasons why there's more than 50% of people disagree with the impeachment of Vice President Sara. I think number one is really you look at the
undercurrent, which means that you have to look at the factional support for the Duterte family, which still is around 33%. So that's 1/3 of all the respondents believe that identify themselves with the Dutertes and support the Dutertes, but particularly Sara Duterte. So these are potentially the hard supporters of the vice president who disagree with the persecution against her, and that who think that this is just a political ploy from the opponents of their faction. So I think mainly we see that if you look at the level of support for the vice president, but also if you look at it, some people believe that the government should be thinking about decreasing prices and increasing the number of jobs, making things more affordable instead of more political issues being tackled in the House of Representatives or in the Senate, especially in the context of the US-Iran-Israel conflict in the Middle East, which obviously redounded to the Philippines, and its effects reverberated towards the Filipino population. So I think it's that. We don't want to say that the 53% are all coming from the Duterte faction. Some of them may be supported, may belong to other factions, for instance, those who support Marcos. But these people really just want more economic solutions from the government instead of conversations about politics. Okay, now two quick questions. Number one, was this a public opinion monitor funded by a businessman? No, this is completely non-commissioned. Okay, non-commissioned. Number two, this was conducted before before the US and Israel attacked Iran, or within that time frame? It's at the onset, but the effects towards the prices in the Philippines have not yet been felt during the field work. Okay. The main goal is about the impeachment, because I have your 70 pages of research. You did not spend time on flood control. Not so much this time, but we did talk about the impeachment as a whole. Of course, the context is still about corruption. I think previously we did talk about flood control in our previous results, I think in November. Yeah, because I think it would be very interesting for the next survey on how the public feels about essentially what's going on right now with the war, the bigger issue, the impeachment, and how it seems that flood control has taken a back seat. I mean, the ombudsman, of course, is moving forward with it, but it's taken a back seat in terms of the priority in the Filipino psyche, right? So that would be interesting. So I want to ask you directly on the pre-election preferences for the 2028 presidential elections. We put that on the screen? Because here, you can explain it, but why include, for example, former Vice President Leni Robredo, who's repeatedly said she doesn't want to run? Why Sani Angara? Why Joy Belmonte? I mean, Risa Ontiveros, I can see that because she's declared that she needs to be open, etc. Go ahead, sir. So the way we choose the names to be included here, this is a long list of 12 names for president and 16 names for vice president. So we convene a committee internally that includes the leaders of the firm as well as senior advisors from academia. And so what we do is we look at the signals from external signals, such as media signals and conversations we have with some individuals who are also respected observers of Philippine society and politics. And from there, we make a short list and deliberate whether we should include them in this list. But the reason why there's a long list is because we think that the landscape is still fluid. We think that there's a lot of opportunities for some names to be included, and who might eventually decide to run for president or for higher office. And so it would be good to include them and track changes towards changes of support over time. Our goal really, Karen, is really just to study politics and society. We're scholars and we're professors. It would be good to look at a more comprehensive number of names in order for us to achieve that goal, that mission of studying politics. Okay,
But then how did you decide on who to put in the list? Because I think it's interesting, the pre-election preference of vice president. I mean, frankly, I don't understand why you would put President Bongbong Marcos in the list. Yeah, so as I said, we get signals from external sources, no, including the Okay. media and even social media, and we assess all of these signals and decide whether or not they could in fact be a contender for the 2028 presidency. So some of the members of this 12 man list, 12-person list, basically are those we saw. Ganito, ang ibig nila sabihin, nag-survey din sila sa mga kung sino ang magiging, halimbawa, boto pagka-presidente. Ang sinurvey ng WR numero ay si Sara Duterte ay umakyat from 32%, from 33% naging 35.9 or basically 36%. Si Rapi Tulfo ay umakyat ng 5 points. So from 13% naging 18.5% si Rapi Tulfo. Sa kay Leni Robredo naman, umakyat ng 3 points. From 12% naging 15.7%. Si Bongo naman nabawasan ng 0.4%. Naging 3.6% na lang ang gusto maging presidente si Bongo. Si Bam Aquino naman, 3.2%, umakyat ng 1 point. So dati siyang 2.2%. Si Kiko Pangilinan naman ay 1.4%. Nabawasan siya ng 0.2. Si Sani Angara naging 7%. Si Risa Ontiveros bagsak, no? Sa 0.7% lang ang gusto na maging presidente siya. Si Joy Belmonte, 0.4%, bababa rin. Si John Vic Remulla, mas lalong bagsak din ito at 0.3%. Si Vince Dizon, 1%. Si Nick Torres, sobrang zero. So yan po, ang ibig lang po sabihin yan ay mataas at matatag ang standings ni Sara sa ngayon. Maaring hindi pa nila magbabago yan. At kung hindi magbabago yan, sure ball na rin. Pwede natin sabihin mga after the impeachment process, mas pwede natin masabi na sigurado na si Sara. So gano'n na nakikita ko dyan. But ladies and gentlemen, so much so about surveys. Ang klaro lang po sa survey, 53% po ang ayaw nag-impeachment laban kay Sara. Tapos, 32% lang ang gustong i-impeach si Sara. Kasama kayo dito, yung mga bumabanggit. Kasama si Teresita Yambo. Kasama po kayo sa 32% na gustong i-impeach si Sara. Pero mas marami ng di hamak ang ayaw i-impeach si Sara. Yan po ang masakit na katotohanan. So what can we do? So alam naman natin na sa April 14, that is on Tuesday, ay magkakaroon din ng mini trial. Tawagin natin mini trial, yan naman ang tawag nila eh. So, dalawa po ang pwede mangyari sa 14, after 14. Yung mga undecided ay dadagdag papabor kay Sara kung pagiging presidente ang pag-usapan. Kung lalabas na hindi maniniwala ang taong bayan sa mga ebidensya na ipapakita nila. Pero kung maraming kapanipaniwala ang ebidensya nila, tandaan ninyo, ang solid supporter ni Sara sa 33% ay 60% of 35% or 36%. So what is 60% of 36%? So that is, sabi mo 6 times, sa round up na lang tayo, 6.4. So ibig sabihin, 24% ang mananatili kay Sara kung masama na talaga ang lalabas ng mga ebidensya para kay Sara. Yung 24% na yan, kung i-convert mo sa millions, i-multiply mo lang sa 70 million kasi 70 million approximately ang dami ng botante natin. So 7 times 2, that is 14 billion. Tapos 7 times 4, that is 28. So tatakbo po siya na mga 16 to 17 million ang boto ni na makukuha ni Sara Duterte. Yan ay pinakamasama na mangyayari kay Sara. Sakasakaling matinding ebidensya ang ilalabas. Yan ang masakit na katotohanan. Ako,
Hindi magbabago ha. Ako, makasara ako. Iprangkahin ko na kayo talaga. Hindi magbabago ang isip ko kasi alam ko naman mga ebidensya na yan eh. Medyo maganda lang tingnan pero ang katotohanan ay walang laman. At dahil dyan, siyempre, abogado ako, kahit na disbarred ako. Alam ko ang pasikot-sikot yan. Trial lawyer po ako. Sobrang experience po, kabisado ko, ang karanasan ko sa pagiging trial lawyer, napakarami pong naipanalo kong kaso nang dahil lamang sa galing ng pagtanong ko sa cross-examination. Yan ang kredibilidad ko po. Hindi natatanggal ang utak ko nang dahil na disbarred ako. Ang pagka-disbarred sa akin ay bunga lang yan ng aking pagiging aktivista at pagiging matulungin sa mga nabiktima. Ito po ang totoo na dapat malaman ng lahat ng mga bakwit dyan sa Marawi. Nang dahil sa mga Maranao na bakwit na gera sa Marawi Seeds, ako po inadisbar. Ang nagpadisbar sa akin, isang Maranao din na si Jackie, lalaki ito, Jackie lang pangalan. Jackie Lau, mga taga Malabang ito. Malabang Lanao din Sur. Ang kanyang reklamo ay nagsinungaling daw ako nung sinabi ko na siya ay kasapi ng Bids and Awards Committee. Which is kasapi naman talaga. Kaya lang, nagkataon na umabot sa panahon ng isyu laban kay Bantag na aking tinitira si Bantag noon. Ang balita ko po, nagbayad po si Bantag sa IBP. Kaya ang daming kaso ko sa disbarment sa IBP na lumabas, talo ako. So ngayon, ang tanong, na disbar nga ako, nanalo ba sila? Is it worth it? Gumastos sila ng milyon-milyon. Is it worth it for them? Nang nadisbar ako ngayon, ako ba'y naperwisyo? Hindi po kasi mataas pa ang pagkapiging positive-minded ko. Hindi nawawala yung aking, sabihin ko na galing sa pag-abogado. Kahit na natanggalan ng lisensya. Kaya ito po ang aking masasabi, whatever it is, na-analyze ko na po lahat yan. Puro invento po ang mga ebidensya laban kay Sara. So, tingnan natin, sa punto na yan, ang premise ko, kung maganda ang presentasyon ng mga ebidensya ngayong April 14, ang mababago nyo lamang diyang utak, matitira pa rin dyan yung kung sa pagbuto-buto laban para kay Sara, yung 36% ay magiging 24%. Mataas pa rin, panalo pa rin si Sara. At kung sa 53% na ayaw ma-impeach si Sara, ilan ba kaya ang makumbinsi nila dyan? Babawasan natin. Sabihin na natin 10%. Magiging 43%, mataas pa rin yan. Pero ang tanong, magiging masaya ba sila? Magiging maganda ba ang presentasyon nila? Sagot ko po, well, it's up to them. Ang tao na nanonood lang sa live stream, hindi naman maniniwala yan. Ang naniniwala lang dyan, yung mga anti-Sara. Sigurado ako dyan. So ngayon, ito, kasi hindi naman nila itatanong ito during mini trial, ipakita ko na po ang isa sa mga akusasyon ng kanilang star witness ko no, na si Ramel Madriaga. So, ito ba? Si Ramel Madriaga, papaniwalaan nyo ba? Ito po ang isang ebidensya ipipresenta nila kay Ramel Madriaga. Sinasabi nila na si Ramel Madriaga ay bagman ni Sara Duterte at naging bagman din siya para kay Digong Duterte. Ngayon, tingnan natin ano bang trabaho niya bilang bagman. Sinasabi niya sa kanyang affidavit na siya ay naghahatid ng pera na inutusan. Tapos, isa sa mga kinikwento niya sa kanyang affidavit na naghatid ng pera daw siya ay itong naghatid siya ng 1 billion. Ganito karaming 1 billion. Naghatid daw siya ng perang 1 billion at kinarga daw niya iyan sa
Super Granja. Ito po yung Super Granja. Sa tingin mo magkasya ang 1 billion sa Super Granja? 1 toneladang bigat niyan. Sa bigat kaya ng Granja. Ang problema yung magkasya ba? Sa laki, sa dami. Yan po ang tanong. So kung ako tanongin nyo, ay hindi po ako naniniwala. Tingnan nyo yan. Hindi po ako naniniwala na magkasya sa Granja ang 1 billion. Yan po. Tingnan ninyo. So, ang tanong, pag naipalabas nila yan, gusto ko ipakita ito sa mga tao para doon na lang kung ipepresenta nila si Ramil Madriaga, alam na ng tao na sa Granja pa lang na sinasabi niya ay hindi totoo. Hindi na maniniwala. So, ladies and gentlemen, pag mangyari man na ipepresenta nila si Ramil Madriaga, ang chances are, kung ano mangyayari, mas lalong dadami ang papabor kay Sara. Mas maraming lalo ang magagalit sa impeachment laban kay Sara. Yan ang number one of all the evidences. Number one yan na hindi maniniwala kay Madriaga at ginagamit lamang nila na kanilang gamit parang Armalite para banatan si Sara at hindi makatakbo ang pagka-presidente. Yan lang naman ang agenda dito. Puro lahat ito politika. Wala po ito si tinatag na ebidensya. Ay, ang malita-malita naman pa kay BBM na kaso yun eh. Tinanggal nila yung impeachment laban kay BBM. Yun sana matutunghayin natin mali-malita. Kung hindi nila tinanggal ang kasong impeachment laban kay BBM. Sabi ni Jainal Paimalan na kawalang kaboy-buhay, nasa iyo yan kung walang kaboy-buhay. Bata, nauto kayo na Atty. Inso eh. Miyatay ka nula ko. Ay, miyakadakal sa mga kawatan. Okay? Ganun lang po kasimple. Number 2, ano pa bang ibang ipapresenta nila? Ipapresenta nila, titingnan natin ang ebidensya ni Madriaga. Ito, Madriaga. Affidavit ni Madriaga. Pag mabasa mo po ang affidavit ni Ramil Madriaga, ay makikita mo po na nag-deliver din daw siya ng 35 billion. At sinabi niya na nanggaling kay, tinawag daw siya ni Dennis Nolasco. Nung tinawag siya, sinabi niya si Colonel Dennis Nolasco na pagdating doon, nang pumunta daw siya ay pinakausap siya kay Lieutenant Colonel Raymond Dante Lachica. At pinahatid daw siya ni Raymond Dante Lachica ng pera. So ito po yung tingnan natin. Iakyat ko yung affidavit niya para makita ninyo. Yan, ito po. Yan ang affidavit ni Madriaga. Sa kanyang affidavit, sinabi niya isang beses niya lang dineliver yung 1 billion. Yan po ang sinabi niya. Ako si Ramil Lagunay Madriaga. O yan, tingnan natin yung kasunod niya na aligasyon. Yan. Tingnan natin yung pag-deliver niya. Sorry. Ito, nag-deliver daw siya confidential fund. Ito yung kwento niya. Confidential fund. Paano daw niya dineliver? So, pag tinignan na ng tao ito sa April 14, either madagdagan ang lalaban sa impeachment or madagdagan ang kontra kay Sara. Okay? So,
Sabi ni Madriaga, confidential funds 2022-2023. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message. So ipakita mo ang cellphone mo na text message ni Colonel Nolasco. Instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 p.m. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel Lachica and two DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Number 18, Colonel Lachica handed to me portions of that money. Binigay sa kanya portions na money amounting to around 33 million to 35 million per duffel bag to be delivered to various people. Ang una sabi niya, isang duffel bag ay para sa mayor ng Laguna. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mayor ng Laguna. So, tingnan natin, pero pag ganito pong sistema pagkwento, ang unang tanong po sa mga investigasyon, nagsasayang lang ba kami ng oras sa iyo? Kung totoo hindi kinikwento mo? Kung sa unang kwento mo pa lang sa affidavit, hindi mo naman sasabi mga pangalan, bakit pa tayo magsasayang ng oras para kay Ramil Madriaga? Yan po ang tanong. So ngayon, halimbawa, pagbigyan natin siya, magtitistigo siya, anong magiging reaction ng tao na nanonood kung hanapan siya kung sino mayor at hindi niya mababanggit? At kung hanapan siya, sinabi niya, I personally delivered it to a man. Binigay ko yun sa isang tao sa Cabuyao, Laguna, malapit sa industrial park area. Hindi man niya binanggit kung sino yung tao na yun. Diyos ko naman, mayroon bang tao na magde-deliver, ibibigay mo 35 million sa isang tao na hindi mo kilala? Yan ang una kong tanong sa kanya. So, either make or break to sila. Pag hindi nila mapaliwanag, lalong dadami ang kukontra sa impeachment na ginagawa ng lalaban kay Sara. Next, 18.2. Isa pang duffel bag ang dineliver ko dyan sa comedy bar na pag-aari at pinupuntahan lagi ng mga alumni ng mga San Sebastian College of Law na makikita sa Timog area. At nang dumating ako doon, ay nakita ko si spokesperson ng Office of the Vice President na si Reynold Bunsayak at dating kaklase ni Sara sa San Sebastian. Ay sininyasan po ako ni Reynold Bunsayak na umakyat sa second floor at iiwan lang daw doon ng pera. Ibig mo sabihin, ang impresyon ko nito ay alam na ni Reynold Bunsayak na pera ang darating. Kaya nagutos siya. Ngayon ang tanong, kung ikaw si Reynold Bunsayak, ang dumarating na pera, 35 million, ganun na ba kasimple yun? O kukunin mo, tika mo na, siyempre pag ako si Reynold Bunsayak, kukunin ko talaga yung pera. So ganun po. So ngayon, kung hindi niya may paliwanag na maayos ito sa April 14, kahit anumang desisyon ang gagawin nila ni Luistro, nila ni Ridon, mababawasan ang mga naniniwalang Pilipino sa kanila. Next, 18.3. Another duffel bag ng money ay iniwan sa kotse na minaniho niya papuntang ombudsman sa parking compound. At nang dumating ako sa ombudsman's office, ang gwardiya ay tinuro ako na magparada kung saang lugar ako magpaparada. At iniwan ko ang susi sa itaas ng gulong, sa kaliwang gulong, dun sa harapan ng nasabing kotse. Pagkatapos niyan, umalis na ako. Pero nakita daw niya, may isang tao na kumuha ng susi at iminaniho palayo yung sasakyan. So, maniniwala ba yan? Kung hindi man niya maibigay yung pangalan, sa tingin mo ba hindi magagalit ang mga tao na nanonood sa hearing? So, nakikita ko po, mas lalong dadami ang magagalit sa inyo. Mas lalong dadami po ang papabor kay Sara pagka ganun mangyari. O next, sabi sa claim niya, noong sa delivery to Santiago family, number 19, on another occasion, wala ngang petsa kung kailan. Around the same period, I was handed a white Vios
may bite bias daw siya, binigay ni Colonel Nolasco. At naglalaban daw ito ng 80 million pesos. At inutusan daw si ni Colonel Nolasco na i-deliver ito sa parking lot ng SM Mega Mall. So, sinunod daw niya yung utos at pumunta siya sa SM Mega Mall. Iniwan niya sa sasakyan doon at nilagay ang susi sa gilid, kaliwang gilid na gulong sa harapan. At tiningnan daw niya sa malayuan at nakita niya na mayroong isang taong lumapit at kinuha ang susi at minaneho ang sasakyan palabas. Kung maniwala ng tao doon, sa tingin mo ba maraming maniniwala? Kung tatanungin siya sa mga detalye, sino nagbigay, saan, ano, kailan, anong oras, anong pruweba mo na pumasok ka doon? Kung hindi niya mapaliwanag, lalong dadami ang papabor kay Sara. So, tapos sa 20, ito naman, 20, Colonel Nolasco instructed me to drive, meron na pala, nabasa ko na. Tapos kasunod na araw daw, yung na-dinrive niya na kotse, ay nakita daw niya na minamaneho naman ni Ria na asawa ni Atty. Ray Kilala na ombudsman prosecutor. Na classmate daw si Kilala ni Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. Nang ibig naman sabihin yan, kung totoo man yan, ipakita niya, patunayan niya. Sabi niya may mga cellphone siya, kinunan niya ng video. Ang problema, pag hindi niya mapatunayan to, lalong dadami ang papabor kay Sara. Ang problema, na i-anunsyo na ni Attorney Paulo Salvador Panelo, na anak ni Salvador Panelo, na may LTO certification sila na nagsasabi na wala man lang kahit isang driver's license ang naibigay kay Rhea Kilala. Nang ibig sabihin, maglalabas na hindi totoo yung kwento ni Ramil Madriaga at lalong maraming tao magagalit sa kanya at lalong maraming tao ang magiging pabor at ayaw sa impeachment. Tingnan natin kasunod. Dito tayo mag-usap. 1 billion. Ayun, sinasabi 1 billion na dineliver. Pinakita ko na imposible magkasya sa isang super grandya ang 1 billion. So, ano sinabi niya? Babasahin natin. Noong first quarter ng Pebrero 2020, may quarter bang Pebrero? 30 days at 28 days ng Pebrero, anong quarter niya? So, every 7 days, first quarter. So, I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer whom I came to know in Davao, to pick up a super grandya at Jollibee, Kamuning, Quezon City, and deliver it to a car wash along Daang Hari, Muntinlupa City. From the meeting point, I was told to proceed to Katarungan Village nearby, where I handed the case to 2 men who were inside a black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who committed that the vehicle was received by those 2 men. So paano malaman tumawag pa si Duterte sa iyo, hindi mo sinabi na talagang kabagang ka ni si Duterte? Yan po, ano magiging tingin nyo sa kasong ito kung matunghayan ito ng mga maraming Pilipino sa live stream? Dadami ba ang supporter laban kay Sara? O mas dadami ang supporter ni Sara? Yan ang tinitingnan ko. Ano pa bang iba dito? O yan, pinirmahan niya. So ano pa bang ibang ipipresenta nila ngayong April 14 na kahit bawal yan, pinagpipilitan nila? Kidnapper din siya, nasintensyahan siya ng kidnapping ng Supreme sa pagkidnap na sinintensyahan po ng kamatayan. Nanalo lang siya dahil sa mga abogado ng San Sebastian na tumulong sa kanya ng libre. Tapos, hinuli na naman siya kasi nagtatrabaho yan, mayroong tinatawag na parang VIP security siya na negosyo. May mga tao sa ina-assign sa VIP security services. Kung saan, binigyan niya yung 2 customer at 2 Chinese. At yung Chinese na naging customer na ay kinidnap pa nila. Kaya yan ang dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Madriaga.
Ano pa bang ibang ipepresenta nila, ladies and gentlemen? Ang ibang presenta po nila ay SALN na ipapalabas daw doon si Digong. Pero mga ladies and gentlemen, yung pagpresenta na yun ay puro yan mga pinasampina. Hindi yan ebidensya na nanggaling sa umaakusa. Kumbaga yung dinagdag nila. Ngayon, pag malaman pa ng tao na bawal palabag sampina, ay bababa naman lalo ang tiwala sa kanila, sa kanilang mga nila ni Luistro. Ito kung bakit bawal, nagsumang-ayon sa aking ideya, aking legal theory, si ex-Justice Adolf Lascona. Siya mismo nagsabi, bawal mo tulungan ang umakusa. Dapat patas sana yung mga member ng House Committee on Justice. Wala sila dapat tulungan akusado or inaakusa. Umaakusa or akusado. Ganun pala yan. So ito, ipatugtugin natin yung sinabi naman ni Justice Adolf Lascona. Yan. The hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. So you agree with the defense team that this is almost akin to what is happening is a fishing expedition? I think there is a point there because the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the committee. That should not be the case. Via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think that is questionable. They were alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So it's incumbent on the complainants to submit this evidence rather than to use the powers of the Congress to gather evidence that they don't have. So you agree with the defense team that this is almost akin to what is happening is a fishing expedition? I think there is a point there because the evidence that is being sought does not come from the complainants. It is coming from the committee. That should not be the case. Via the issuance of subpoenas. Yeah, All right. I think that is questionable. They were alleging that the hearing is already on a fishing expedition. Just to follow up on the subpoenas that were issued, did you see anything wrong with any of the subpoenas issued by the House Justice Committee? But there's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. If they go beyond that, that's fishing expedition already. So it's incumbent on the complainants to submit this evidence. Ang sinasabi lamang po ni Justice Adolfo Lascona, hindi pwedeng tulungan nila ni Luistro ang nagrereklamo kung kulang na sila ebidensya. Sinasabi niya, limitado lamang ang committee ni Luistro doon sa kung anong ebidensya na binigay ng mga nagreklamo laban kay Sara.
Bawal nila tulungan na magsabi na sila. Yan ang sinasabi niya. So ngayon, kung ano man mangyari, bukas sa Lunes, 13, sa 14, maaaring wala pang TRO, pero pinasagot na sila. At let it be known, the fact na pinasagot po sila, yan po ang ebidensya na may merito po ang kaso ng mga abogado ni Sara na nagsampa. Ganun lang po. Ngayon, depende. Kung ako naman ay may pambayad sa petition, magsasampa din ako ng petition para patigilin ang tinatag na kabuang-buang na ginagamit lamang na pampolitika ang impeachment na kaso. Kita mo, nag-successful sila. Nakalimutan na ng tao ang flood control na issue na mas malaki ang mga nanakaw. So, yan po, ladies and gentlemen, medyo mahaba ng pinatinunguhan natin. So, ibig sabihin, sa House of Representatives are scared to end up in jail. The Chief Justice has already laid out what the House did. Kurakot lahat ng pera ng mga tao. Yan. Titingnan natin, ha? So, this time, let me just tell you na mas kung itutuloy nila yung bawal na pag mini trial, ay mas malamang po na dadami pa ang ayaw sa kanila. At yung 53% na survey na ayaw ng impeachment ay madagdagan po yan. Yes. So, ganun po yun mangyayari. Okay? So, itong apo ko, meet my apo, wish heaven. Yeah. What's in that? the pardon. Oh, what? I see. Okay. So, pagpaalam lang, paki-like lang po para pag like ko uli at makikita naman ninyo. Pag ila-live naman natin uli, mamaya may konti si Erwin Tolpo. At in-expect ko kung anong ginawa ko, umapila po ako laban kay Erwin Tolpo. Magandang hapon.